Ang pera, pag kinita natin, ito po ay hindi dapat ginagamit sa mga kagustuhan, pero ito yung ginagamit sa mga pangangailangan. Kung may sobra, magtabi ka para mag-enjoy ka, walang problema. Naalala nyo pa ba yung unang kita natin? Nung unang umpisa, maliit o malaki? Maliit. Himala, nung maliit ang sweldo, maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Exactly. So ano problema? Yung kita? Hindi. Tao ang problema. Exactly, yung taong humawak ng pera. Nagrereklamo tayo sa inflation na hindi mo makokontrol. Eh ang problema, yung lifestyle inflation. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinesweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapag-umpisa ng sarili ninyong negosyo kasi napaka-waldas ninyo sa pera. Ang pera, para tong binhi. Think like a farmer. Yan din tinuro sa akin ng nanay ko. Anak, ang pera, tinatanim yan. Huwag mong kakainin yan. Nakita na ba kayo na magsasaka na kinain ng binhi? Walang tatanim, walang aanihin yan. Pinakamagandang sigurong illustration na ito. Pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling. Bahay, Pangarap ng bawat singkit ay magkaroon ng sariling negosyo. para magkaroon ng bahay. Yes. Ano masasabi mo doon, Coach? Pag kumuha naman ako ng bahay, pag hinulugan ko yan, at least yung binabayad ko dyan in the future, sa akin din naman mapupunta eh. Ang tingin mo ba dyan, investment o liability? Yung bahay na tinitirahan mo na gusto mong tirahan hanggang ikaw ay magretiro, hanggang ikaw ay bumalik, eh yan ba ibebenta mo? Eh, hindi, kasi titirahan mo yan eh. Correct. Yan ba ipapaupahan mo? Eh hindi rin. O, so ang tawag dyan, liability dahil hindi kumikita ng pera. Correct. So ang mga marurunong sa pera, ang tinatanong nila parati, paano ko muna patutubuin tong pera na ito? So ang ginagawa kasi na marami nating kababayan is kumita ng pera abroad tapos iloloan nila sa pag-ibig 10, 15 years to pay. Ano masasabi mo sa ganyang klaseng thinking na matagal na nating kultura dito sa Pilipinas? Wala namang problema na bumili ng bahay. Basta kaya ng budget mo. Hindi naman natin dinidiktahan, o itong gawin mo, ito yung tama at mali. Hindi. Preference ng tao yan eh. Like ako, preference ko talaga ay kailangan magtiis ka ngayon. Kesa ngayon, magpakasasa ka, magpakasarap ka, pero sisingilin ka. Kaya nga doon nga lumabas yung nasulat kong aklat ng Diary of a Pulubi. Paulit-ulit na lang yung mga concern na mga dumalapit sa akin. Online na utang ngayon na Yung prevalent. online lending app. Nakakaawa talaga. Pag tinanong ko, bakit pa kayo nagkautang? Una, ang feeling nila, hindi na uubos yung pera. Kasi iniisip nila may papasok pang sweldo. So, uutangin na nila in advance. Yun po yung mga bagay na yun. Kaya naisulat yung aklat niya, nakikita ko na talaga, yun nga yung mga weakness eh. Sa OFW, sobrang matulungin na pulubi later. Panay sakripisyo na hindi na nila iniisip ang kanilang sarili. At ito pa ang pinakamasakit sa pagtulong. 9 na beses kang tumulong. 1 beses ka lang tumanggi. Napakasama mo na, kuripot ka na, makasarili ka pa. Kaya napakahirap na maging OFW. Naging masama pang tao. Kawawa talaga. Pag nagbago ang financial mindset ng isang tao, magbabago talaga ang buhay. Yes. Meron nga akong isang matinding realization dyan kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas. I mean, hindi ko sinisisi yung mga malls. Nasa